Ano pa man ang tunay na istorya sa likod nito, para sa mga Aita, ang mahalaga na ipasara na ang basurahan. Makakahinga ng muli ang kagubatan. Po namin kinakalaban po sila ng mga tiga-baba po, mama. Pero huwag naman po sana nilang ginanon po itong bundok na ito. Kung sakasakali man ta kami po ang magdudugyot po doon sa palengke, ma'am, kasi mayor po sila. Anong masasabi po nila? Doon nga po, pag nagtitinda nga po kami, ma'am, sabihin nila kaagad-agad, ma'am, na wow, alisan ninyo, linisan ninyo yung kwan ninyo, ha, yung pwesto ninyo. Agad-agad sabihin po nila yun, sumusunod naman po kami, ma'am. Pero sila Grabe, po, no? parang bingi lang po sila o ano po sila. Galit. Parang may mga gasa, mga gauze, tsaka mga gloves. Halo-halo yung mga basurang makikita dito. At ang sabi sa atin, pati raw mga hospital waste. Yung lahat daw ng mga basura na naipon nung pandemya, COVID. yung iba, dito raw nilagay. So, delikado yun kasi 2009. including hospital waste, dito nilagay. Tinambak nila talaga lahat dito. Ay, grabe, no? So, nakita natin, guys, no? Nakakagalit. What the heck? Guys, eto ang katotohanan. Sinimulan ang pagtambak rito sa bundok na ancestral land ng ating mga kapatid na Aita, 2019. Ayan, maliwanag naman sa dokumentary. Sa lahat na nakapanood dito, no? Maliwanag naman sa dokumentary ni Cara David na ito ay mga may mga hospital waste na pinaggamitan nung panahon ng pandemic. What the heck? So ngayon, ang tanong, sino ang presidente? Sino pa? Di si Fentaboy. Di ba? Ang tinutukoy natin, guys, ganito kalupit si Fentaboy. Lalo pagdating sa mga katutubo natin, sa mga indigenous people, walang pagmamahal yung hinayupak na yan. Napakawalang hiya niyan si Fentaboy. Natatandaan nyo pa ba, ha? Eto, ha, bago tayo magpatuloy rito. Natandaan nyo pa ba yung mga lupang, mga fake na titulo na ipinamigay ni Fentaboy sa mga kapatid nating Aita sa Boracay? Di ba ga? At nang malaman-laman, mga private land pala at may mga may-aring iba. Pero anong ginawa ni Fentaboy? Di ba ipinamigay? Peking mga titulo? Ganyan kawalang hiyayan si Fentaboy. Ganyan kawalang hiyayan yung mga Duterte. Ganyan kawalang hiyayan. Magkakapatid na may sayad, manang-mana sa tatay nila yan. Kaya ano pang aasahan natin? Yan si Fentaboy mismo. Isipin mo, mamigay ng lupa, peke. Ang pinamigay yung pinagbigyan yung mga katutubong iba natin. Karamihan ay katutubo. Bakit? Dahil nga niloloko nila, pinapaasa at tinatarantado. Walang pinagkaiba sa pagtarantado nitong si Fentaboy sa nangyaring ito sa Zambales. Ngayon, sasabihin niya hindi niya alam. Hindi lang naman ito, alam nga niya pati nga yung paghahakot ng mga bundok, yung pagtapyas ng bundok, pagpatag ng bundok at ipinadala sa China sa Scarborough, di ba? Alam ni Fentaboy yan. Hindi niya pwedeng itanggi yan at alam na alam niya yan. Ngayon, eto, kailangan managot rito yung mga didilis na mga hinayupak na mga nasa munisipyo at mga nasa DNR, mga nasa city engineering ng dyan sa Zambales, sa Subic, mga tarantado talaga Ating napag-alaman na yung iba pala dyan, yung nakaupo, yung mga salarin, ilang salarin dyan sa project na ito maliwanag palang mga didilis talaga at mga supporter ni Fentaboy. What the heck? Kaya pala basta didilis, walang gagawing matino mga tarantado. Isipin yung ginawa din nyo isipin nyo yan. Inapi yung ating mga kapatid na Aita, nakakagalit, di ba? Mga tarantado talaga. Tapos ang katwiran nila wala lang daw silang mapaglagyan. Tapos nakita daw nila bakante na raw naman yung lupa at bundok at hindi gagamitin. Tarantado nga di ba? Sobrang tarantado, manang-manang mga pangangatwiran sa mga magkakapatid na may sayad. Manang-mana ang pangangatwiran kay Fentaboy. Ngayon, sabihin nyo mga didilis na hindi alam ito ni Fentaboy. 2019, hospital waste, mga waste ng COVID.
Sabihin ninyong hindi alam, baka naman si PBBM na ang presidente ng 2019 at isisisi nyo na naman to kay PBBM. Di ba? Tarantado lang talaga yan si Fentaboy ninyo. Salamat na lang ngayon, pinatigil na yan. Pero ako'y nananawagan, ombudsman, no? Ako'y nananawagan, no, sa DENR natin, pakikasuhan ang mga ito at dapat itong mga taong ito ay managot, itong mga hinayupak, pati ang mayor dyan sa Zambales, no? Managot dapat ang mga yan. Wala tayong pakialam, mga remnants pa ni Fentaboy, hanggang ngayon mga supporter ni Fentaboy ang mga hinayupak na yan eh. So dapat yung mga yan ay managot talaga. Lalo yung mga nasa engineering department ng no? Sila yung sangkot dyan. Kaya DENR, wag tutulog-tulog, aksyonan nyo ito. Ombudsman, makikisuyo na, baka pwedeng aksyonan nyo rin ito. At ito palagay ko yung mga masasakop ninyo yung ibang mga empleyado rito dahil matataas na ang posisyon. Isipin yung pambababoy ang ginawang ito sa ating mga kapatid na Aita. Nakakagalit, di ba? What the heck? Sino ba naman hindi magagalit sa ganito? Tama naman si ate. Kapag itong mga katutubo nasa kabayanan di ba? Ang tingin natin, even yung mga badyaw, even yung mga mangyan, di ba? Ang tingin natin sa kanila mga dugyot at akala natin kung sino tayong mataas, di ba? Yung mga nandyan sa kapatagan. Tapos tama yung sinabi natin, bakit yung bundok nila ang gaganyanin ng mga nasa patag ng mga siraulo, di ba? Basta talaga mga panahon ni Duterte, ang daming siraulo, no? Pinagsamantalahan ng ating mga kababayang mga mahihina Pinagsamantalahan itong mga kababayan nating mga Aita, talagang kaya hindi ko rin makalimutan yung panluloko ni Fentaboy sa Boracay, namigay ng peking titulo ng lupa Isipin mo yun, sanay na sanay sa pambubudol, palibasa, ang daming mga pinapagawa. Sanay talaga sila na gumawa ng peke. Isipin mo yung mga peking passport ng ng mga Chinese na lahat ay nanggaling ay sa Davao City, dun sa bayan ni Isprikitik. Di ba? Dun lahat nanggaling yun. Dun lahat sila kumukuha. So sanay na sanay sila sa peke. Simula pa lang sa airport na wala nga yung tanim bala pero ang pumalit naman pastillas. At sa pastillas kompleto na. May dokumento na, may birth certificate pa nga, may lisensya pa nga, may passport pa nga kung kinakailangan. So ang daming mga peking pinagagawa kaya sanay na sanay ito si Fentaboy. Kaya pati yung mga peking titulo sa Boracay ipinamigay ng hinayupak na yan. Sira ulo nga no? Walang hiya ang putik na yan. Sana magtagal pa sana humaba pa ang buhay niya at maghirap ng gusto sa sa dahig. Sana gumapang na rin niya hinayupak na yan. Wala akong kaamor-amor sa matandang yon. No, sana maghirap pa ng todo sa dahig ang hinayupak na yan. Sa pinagagawa. Tsaka itong mga karmahin ng gusto itong mga anak niya. Simula kay Sayad hanggang sa kay Kitty. Karmahin sa katarantaduang ginawa nila sa mga Pilipino tsaka sa mga pinagpapatay nitong tatay nila tsaka nito ni Inday Sayad na hinayupak, di ba? So karmahin, anyway, parating naman ang karma sa kanila no? Walang hiya talaga, nakakagalit no? Dahil, mga didilis 2019 ito, tandaan ninyo, 2019 nagsimula, mga hinayupak kayo. So yun lang, nakakagalit Dahil sa mga bobong didilis ng mga hinayupak kayo, mamahinga na kayo. Ma-stroke na sana kayong lahat ng mga katarantaduhan ninyo. Matili kayo mga bobot may side. Sa potong may side. Lagi, hi vlog. Bye!